Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 14 January 2024. Nandito na tayo sa Nehemias chapter 12, ang listahan ng mga pari at ang mga Levita. Basa. Nehemias chapter 12 verse 1 to 7. Ito ang listahan ng mga pari at mga Levitang bumalik kasama ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ng pinakapunong paring si Josue. Ang mga pari ay sina Sirias, Jeremias, Ezra, Amarias, Maluk, Hatus, Sikanias, Rehum, Meremot, Aido, Genetoy, Abijas, Mijamin, Maadias, Bilga, Simayas, Joayarib, Jedaias, Saluh, Amok, Helkias at Jedaias. Sila ang mga pinuno ng mga pari at ng kanilang mga angkan ng panahon ni Josue. Verse 8. Ang mga Levita naman ay sina Jesua, Binoy, Kadmiel, Serebias, Juda at Matanias. Sila ang namahala sa pagkanta ng mga awit ng pasasalamat. Verse 9. Ang bumubuo ng koro na umaawit ng mga sagutang pag-awit ay sina Bakbokoyas, Yuno at iba pang mga Levita na kasama nila. Ang mga sumunod na salinlahi ng paring si Josue. Verse 10. Naging anak ni Josue. Guys, noong araw guys, yung mga pari nag-aasawa talaga. Pero ngayon pagka sa generation natin, pag may pari na nag-asawa, parang nagtataka tayo. Samantalang noong araw, okay kay Father God na may asawa yung mga pari. Verse 10. Naging anak ni Josue si Jehoiakim na ama ni Eliasab. Naging anak naman ni Eliasib. Nagkamali ako. Verse 10. Naging anak ni Josue si Jehoiakim na ama ni Eliasib. Naging anak naman ni Eliasib si Joyada. Verse 11. Na ama ni Jonathan na ama ni Jaddua. Verse 12 to 21. Ang panahong si Joiakim ang pinakapunong pari. Ito ang mga pinuno ng mga angkan ng pari angkan. Mirayas, Sirayas, Hananias, Jeremias, Mesulam, Ezra, Jehohanan, Amarias, Jonathan, Maluki, Jose, Zebanias, Adna, Harim, Helkai, Merayot, Zacarias, Aido, Mesulam, Genedon, Zikri, Abijas. Blank yung nakalagay dito. Minyanim, Piltay, Maadias. Ibig sabihin, anon yung blank. Pero may nakalagay na sa angkan siya ni Minyanim. Piltay, Maadias. Yung linya lang ba guys ba? Sundan niyo rin ako, di ba yung sumunod kay Zikri, line lang nakalagay tapos may H or na maliit or N ba yan? Tapos nakalagay Minyamin. Piltay, Maadias, Samoa, Bilga, Jehonatan, Simayas. Sabayan nyo rin ako ng basa guys para alam nyo kung ano yung binibigkas ko dito. Matinay, Joyarib, Uzi, Jedaias, Kalai, Salai, Eber, Amok, Hashabias, Helkias, Natanel, Jedaias. Inilista ang mga pamilya ng mga pari. Verse 22 guys. Inilista ang mga pamilya ng mga pari at mga Levita. Nehemias chapter 12 verse 22. Inilista ang mga pinuno ng mga sambahayan ng mga Levita at ng mga pari ng panahon ng panunungkulan ng mga pinakapunong pari sina Eliasab, Joyada, Johanan at Jaddua. Ang listahang ito ay natapos ng panahong si Dario ang hari ng Persia. Verse 23. Ang mga pinuno ng mga sambahayang Levita ay nailista sa aklat ng kasaysayan noong panahon lamang ni Johanan na apo ni Eliasib.
Mga itinakdang gawain sa templo. Verse 24, ang mga pinuno ng mga Levita ay hinati sa mga pangkat na pinamunuan ni na Hashabias, Siribayas, Jeshua, Binoy at Kadmiel. Dalawang pangkat ang sagot ng umaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos, ayon sa ipinag-uutos ni David na lingkod ng Diyos. Verse 25, ang namamahala naman sa mga bantay sa mga bodega na malapit sa mga pintuan ng templo ay ang mga sumusunod: Matanias, Bakbokoyas, Obadias, Mesulam, Talmon at Akob. Verse 26, nooy panahon ng pamamahala ni Joyakim, anak ni Josue at apo ni Jehozadak. Ang gobernador noon ay si Nehemias at ang pari ay si Ezra na dalubhasa sa kautusan. Itinalaga ni Nehemias ang pader ng lungsod. Verse 27, Nehemias chapter 12 verse 27, nang italaga na ang pader ng Jerusalem, tinipon ang mga Levita sa Jerusalem upang sama-sama nilang ipagdiwang ang pagtatalaga. Ipinagdiwang ito sa saliw ng mga awit ng pasasalamat at ng tugtog ng pumpyang alpa at lira. Verse 28, ang mga aawit na mula sa angkan ng mga Levita ay dumating mula pa sa paligid ng Jerusalem at mula sa kapatagan ng Nethophah. Verse 29, sa bayan ng Gilgal at sa kapatagan ng Geba at Azmabeth. Verse 30, nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili ayon sa kautusan at ganoon din ang ginawa nila sa mga tao. Nilinis din nila ang mga pintuan at mga pader ng lungsod. Verse 31, isinama ko sa ibabaw ng pader ng lungsod ang mga pinuno ng Juda. Pinamahala ko sila sa dalawang malaking pangkat ng mga awit na lilibot sa lungsod upang magpasalamat. Ang isang pangkat ay lumakad na papuntang kanan sa ibabaw ng pader patungo sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Verse 32, kasunod nito ang kalahati ng mga pinuno ng Juda sa pamangunguna ni Hosayas. Verse 33, nasa likuran nila sina Azarias, Ezra, Mesulam. Verse 34, Judah, Benjamin, Simayas at Jeremias. Verse 35, hinihipan ng mga paring ito ang kanilang mga trumpeta habang sumusunod sina Zacarias, anak ni Jonathan at apo ni Simayas, kabilang din sa kanyang mga ninuno, sina Matanias, Mikaya, Zakur at Asaph. Nandito tayo sa Nehemias chapter 12 verse 36. Sumunod din ang kanyang kamag-anak na sina Simayas, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda at Hanani. Silang lahat ay may dalang mga instrumento sa musika na katulad ng tinugtog ni Haring David na lingkod ng Diyos. Ang pangkat na ito ay pinangunahan ni Israel na dalubhasa sa kautusan. Verse 37, pagdating nila sa pintuan ng bukal, nagtuloy silang paakyat. Yung verse 37 guys. Pagdating nila sa pintuan ng bukal, nagtuloy silang paakyat sa lungsod ni David. Lumampas sila sa palasyo ni David hanggang sa sumapit sila sa pintuan ng tubig sa gawing silangan ng lungsod. Verse 38, ang ikalawang pangkat na nagpasalamat din ay lumakad namang pakaliwa sa ibabaw ng pader. Sumunod ako sa pangkat na ito at lumakad kaming kasama ang kalahati ng mga taong bayan. Lumampas kami sa tore ng mga pugon papunta sa maluwag na pader. Verse 39, mula roon ay lumampas kami sa pintuan ni Ephraim. Okay. Ulitin ko ngayon number 38, yung verse 38 guys. Nakakalito kasi. Ang ikalawang pangkat na nagpasalamat din ay lumakad namang pakaliwa sa ibabaw ng pader. Sumunod ako sa pangkat na ito at lumakad kaming kasama ang kalahati ng mga taong bayan. Lumampas kami sa tori ng mga pugon papunta sa maluwang na pader. Verse 39, mula roon ay lumampas kami sa pintuan ni Ephraim, sa pintuang luma, tuloy sa pintuan ng isda, sa tori ni Hananel, sa tori ng sandaang patungo
sandaan patungo sa pinto ng mga tupa. Huminto kami sa may pinto ng templo. Verse 40, ang dalawang pangkat na mga mang-aawit ay nagtagpo sa tapat ng templo bukod sa mga pinunong kasama ko. Verse 41, kasama ko rin ang mga paring umiihip ng mga trompeta na sina Eliakim, Maasiyas, Minyamin, Mikayas, Elienai, Zacarias, at Hananias. Verse 42, kasunod nila sina Maasiyas, Simayas, Eleazar, Yosi, Johanan, Malkijas, Elam, at Ezer. Ang mga ito ay mga awit na pinangunahan ni Rahayas. Verse 43, ng araw na iyon, nag-alay sila ng maraming handog at masayang nagdiwang ang mga tao dahil sa kagalakang dulot na sa kanila ng Diyos. Pati mga babae at mga bata ay nagdiwang din kaya't ang ingay nila'y narinig sa malalayong lugar. Ambagan para sa pananambahan sa templo. Verse 44, ng araw ring iyon, nagtalaga sila ng mga lalaking mamamahala sa mga bodegang paglalagyan ng mga kaloob sa templo gaya ng mga unang bunga at ikasampung bahagi ayon sa kautusan. Sila ang kukuha ng mga kaloob para sa mga pari at mga Levita mula sa mga bukirin ng mga bayan, sapagkat sila ang inihanda sa paglilingkod sa gawaing ito. Nagalak naman ang mga taga-Juda sa mga pari at mga Levita. Verse 45, sapagkat tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa pagiging malinis, gumanap din ang kanilang tungkulin ang mga mang-aawit at mga bantay ayon sa iniutos ni David at ng anak nitong si Solomon. In Nehemias chapter 12 verse 46, mula pa ng panahon ni Haring David at ng mga awit na si Asaph, ang mga mang-aawit na ang nangunguna sa mga awit ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Verse 47, sa panahon naman ni Zerubbabel at ni Nehemias, ibinigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob araw-araw para sa pangangailangan ng mga awit at ng mga bantay sa templo. Ibinibigay nila ang handog para sa mga Levita at ibinibigay naman ng mga Levita sa mga pari ang bahagi ng mga ito. So hanggang verse 47 lang yung Nehemias chapter 12. Bukas na itong guys, last chapter ng Nehemias chapter 13, paghiwalay sa mga dayuhan. So for 15 January, birthday na pala ni Daddy Boy yung bukas Advance happy birthday, Dad. January 15, 2024. Bukas na ito, guys. Bye everyone. God bless.